Don. Ayan, okay, magandang umaga pa naman, di ba? Good morning, Papa Obet. Sir Don, good morning. Anyways, ano ka ba, Papa Obet? Masayahin ka bang tao or basically malungkutin ka din? Hindi ko alam eh. Parang pareho eh. Pag masaya ako, sobra ako masaya. Pag malungkot ako, mainit ulo ko. Ganun, parang ganun. Pero alin ba yung mas lamang na personality mo? Kasi parang masaya. Sa isang DJ, di ba? Kailangan lagi kang nasa mood, masaya. So masaya. Masayahin tao ako. Kailangan laging masaya. So siguro yun lang siguro yung may pagmamalaki ko na masayahing tao ako. Diba? Parang kailangan natin mag-stay na na masaya para bumata. Okay, yun nga. Pero basically, diba? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Bukod, wag na yung tungkol sa mga naging problema kanina yung na-mention mo. Pero ano yung nagpapasaya sa'yo basically? Pasaya, wala eh. Gusto ko lang, pag namamasyal ako, masaya ako. Kapag nasa bahay ako, simple lang eh. Simpleng tao lang ako. Parang simpleng bagay, masaya na ako. Basta magustuhan ko, magiging masaya na ako. Parang gano'n. Hindi naman kasi ako yung tao na kailangan ng material na bagay na sobrang laki para maging masaya. Or kailangan ipasyal mo ako sa isang magandang lugar para maging masaya. Hindi eh. As long as magustuhan ko talaga yung bagay, masaya na ako. So, hindi ka masyadong outgoing, parang mas... Hindi. Okay. Mas gusto ko sa bahay, nag-stay. Nood ng movies, ganyan. Sa trabaho pa rin, editing, mga ganun. Kasi nandun lahat yung mga paborito kong bagay, nasa bahay lahat. Okay. That's why hindi ko na kailangan lumabas. Nagiging masaya ka ba pag may nagsasabi na parang sa unang tingin parang may pagka-Alden Richards ka? Hindi naman. Parang ayos lang din. Oo, kasi nasanay na ako. Kahit nung nasanay na, kahit nung di pa siya sikat, sinasabi na sa akin nung mga kasamahan ko. Ganun. Pero yun nga, anong pakiramdam pag may mga ganun? Kasi ako first time kitang na-interview, unang open ko ng Zoom pa, may ganun dating nga eh. May pagka-Alden. So before pag sinasabi nila sa iyo, paano ka nagre-react? Nginingitian ko lang sila, sabi ko talaga gano'n. Sabi ko. Happy naman siyempre kasi may pagka-resemblance daw, parang gano'n. Sabi ko, "Oy, thank you ako." Gano'n. Isa sa mall show kasi lalo na dati sa GMA Music, lahat ng mall show yata ni Alden, lahat ng album launch ako yung host nila. Okay. Kaya ganun. So madalas na kayong nag-encounter, madalas na kayo nag-face-to-face ni Alden. Oo, dati. At doon pa lang nasabi mo nga na parang meron nga. Hindi naman sa na parang yung iba yung nagsasabi eh, yung mga fans mga ganun eh, mga fans niya. Tapos dito sa LS, yung mga kasamahan ko sinasabi rin. Yan, and even si Jillian Ward, nung in-interview ko si Jillian, sinabi sa akin ni Jillian na ganun. Talaga ako. Oo, sabi niya. Thank you ako. Ayun. Pero wala namang effort on your part na like yung pagdating sa buhok parang maging Alden Richards din or yun nga eh, parang parang hindi ko alam eh, parang nung sumikat siya, pareho kami ng buhok that time eh. Parang hindi pa siya sikat, ganun na talaga yung buhok ko. Kaya may nag-comment sa may Facebook ko, may nag-comment na, "Papa Obet, saan ka ba nagpapagupit? Gusto ko ng ganyang gupit katulad ng kay Alden," parang gano'n. Hindi ko alam na yung gupit ko ay katulad nung kay Alden. Tapos may hiwa pa ako dati dito. Siguro nataon lang talaga na magkamukha kami ng gupit. Baka ikaw yung nakikita niya, ginagawa ka niyang peg. Diba? Ay, hindi naman. Pero ikaw, bilang singer, of course marami ka ring, kasi DJ, as a singer, marami ka ring dream. Ano ba ang dreams mo as a singer? Like mag-concert din ba? Or wala na sa pangarap ko yun. Parang masaya na ako sa ginagawa ko na makagawa ako ng kanta, makapag-release ng kanta. Ang dream ko na lang siguro makagawa ako ng isang kanta na talagang masasabi kong yung talagang sumikat, alam mo yung magiging iconic in time, ganun. Yung maging hit na kanta kahit isa lang, siguro kapag na-achieve ko yung song na yun at yung
yung bagay na yun, sobrang saya ko na. Wala na akong mahihiling pa. So, yun na lang talaga. Pero ikaw, sino bang mga favorite na singers mo? Male and Mar- female? Marami kasi lumaki ako sa ano lumaki nga ako sa sa musika, sa bahay na yung mga pinapatugtog ng lola ko, pinapatugtog sa bahay, Martin Rivera, mga ganyan. Gary Valenciano. So, nakakanta ko rin yung mga songs nila noon. So, hanggang ngayon kinakanta ko. Kaya very easy na lang pag kinakanta ko yung mga songs nila ngayon. Mm-mm. Hindi, bakit, kaya naman pala, bakit parang nawalan ka ng interest na halimbawa mag-concert? Kasi I'm sure, lalo ngayon, di ba, mas maraming, pwede nang mag-concert, pwede nang mag-show. So, ba't parang nawalan ka ng interest na gano'n? To think na kaya mo pa palang kantahin lahat ng mga songs na yon. Siguro kapag nagkaroon ng chance na kinakailangan gawin yung mga bagay na yun, why not, di ba? Pero sa ngayon, masaya ako sa ginagawa ko na makagawa ng kanta. Pero parang hindi ko nakikita. Parang ayoko ibaba yung sarili ko, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na gano'n na kailangan kong, kasi parang kailangan yata sobrang sikat ako noon para mag-concert, di ba? Ganun. Ganun lang, masaya na ako sa ginagawa ko. Kasi parang sabi ko nga sa isang interview yesterday, parang okay na ako yung prime ko kasi yung prime ko dati pa eh. Mga kumakanta ako sa maraming tao, nag-guest ako sa mga concerts. So nagawa ko na siya parang 10, 20 years ago. So parang ngayon parang nasanay na ako kung wala. Kung meron, kaya ko pa rin siyang gawin hanggang ngayon. Parang gano'n. Kasi the fact na nabibigyan ka ng chance na magsulat, gumawa ng kanta, ibig sabihin nun, malaki pa rin yung chance na mag-perform ka. Or may mga taong gusto na mag-perform ka. Kasi may mga nagtitiwala di ba? Actually, meron naman. Pag guesting naman, open naman ako. May like last month, may mga pinuntahan ako mga guestings. Mga mga corporate parties. So naimbitahan nila ako, then kinukuha ko. Okay. Pero hindi mo pinangarap din maging artista or hindi on talaga. Hindi eh. Kasi talagang, sabi nila, di ba, ang mga singer, yun yung mga talagang masasabing pwedeng maging magaling na artista because of yung emotions nga, and lalo na yung mga writer daw, mas magaling sila kasi na-imbibe nila yung totoong emosyon habang nagsusulat at kumakanta. Hindi ko pinangarap eh. Actually, itong pagraradyo ko, hindi ko rin talaga pinangarap to eh. Parang dumating na lang talaga siya. Kasi ang pangarap ko talaga, nung bata pa talaga, gusto ko talaga maging singer talaga. Tapos, ang sabi ko sa sarili ko, nung pagka-graduate ko ng college, parang di na yata ako magiging isang singer talaga sa TV. Parang ganon. Or makakalabas sa TV. Parang hinayaan ko na siya, binaliwala ko na siya. Then doon lang pumasok yung radyo. Sabi ko, mukhang itutuloy ko itong pagraradyo ko. So, yun na nga, andito na tayo. So, tuloy-tuloy yung radio. And then, nakahanap ako ng way para maipagpatuloy ko yung pagkanta ko. Diba? Sa tulong din ng GMA Music, ayan, GMA. So, nabigyan ako ng chance na makagawa ng mga kanta. So, sabi ko, ito pala yung mag-o-open yung radyo sa pangarap ko. Ayun. Kaya nga so naiiba lang siguro yung timing pero nabibigay pa rin yung kung ano yung gusto mo, di ba? Yes, totoo yan. So, may tamang talaga may tamang panahon talaga para sa mga bagay na gusto mo. Pero if ever lang itodo na natin, sinong gusto mong maging parang ka-collab as a singer? Collab, babae or lalaki? Kahit babae or lalaki. Or babae. Babae, marami. Siguro yung mga icons, yung mga like gusto ko magkaroon ng record with Regine Velasquez, mga ganyan. Yung mga talaga, yung mga icons talaga. Gusto mo ba ikaw din ang susulat or gagawa ng Yes, gusto ko 'yon. Gusto ko. Actually, may mga songs ako na parang sabi ko. Kasi pag sumusulat ako ng kanta, naiisip ko agad kung sino yung pwedeng kumanta nito. Ayun nga Yun talaga yung tatanong ko next. Kung may mga songs ka na ginawa or ginagawa
na parang gusto mo, na-imagine mo na kung sino yung mga collab mo. Oo, So, lagi, meron ng song always. for Regine. Hmm? Meron ng song na nagawa ka, collab for Regine ang gusto mo. Meron na rin. Oo, pang teleserye yung yung Atake, meron. May mga standard song and then yung actually yung una kong Christmas song nung sinusulat ko yun, si Mr. Gary Valenciano agad yung naisip ko na kumanta nito. Mm. Sabi nga ng isang kakilala ko kung ipapakanta raw kay Gary, mag-hit daw to ng sobra, parang gano'n. Okay. So, ba't hindi mo ino-offer or hindi mo siya ina-approach sila? Siguro pag nagkaroon ako ng chance na makilala na at makausap, 'di ba? Why not, 'di ba? Papakanta ko talaga yung kanta ko. Pero sa GMA, sa mga kapuso, young singer, sinong mga gusto mong mga collab? Julian, Rita Daniela. Yan. Bakit sila? Anong meron sa kanilang? Sila yung in ngayon eh. Sila yung namamayagpag ngayon eh. Siyempre, take the opportunity, yung chance na maka-duet, maka-collab. Kung gagawin natin ngayon, gawin na natin ngayon. Di ba? Parang sila yung mainit ngayon. So, sa kanila ako. Pwede rin naman siguro si Alden kasi gumagawa rin naman ng kanta si Alden, di ba? Pwede, yeah. Pero pinupush ko kasi na-imagine ko yung cover ng album na magkatabi kayong dalawa. Parang click medyo maganda. Pwede, actually kahit naman sino. Like yung ginawa ko sa Barangay LS, yung Tayo Ay Forever na theme song namin. Si Ken Chan ang kumanta nun, saka si Rita Daniela. So, pwede rin naman ako sumulat sa iba. Okay. So, open ka rin sa ganon na ikaw ang gagawa. Okay. Very talented ka, no? So, marami kang... Pero ano talaga yung gusto mong maano sa'yo ng mga fans mo? Yung ma-absorb, makuha sa'yo ng mga tagahanga? Sa ngayon, kilala nila ako bilang isang radio DJ. Kasi sa hinaba-haba ng panahon, doon ako talaga nakilala kahit sa probinsya namin. So hanggang dito, kilala nila ako as a radio DJ. So parang nito lang ako nagpapakilala bilang isang singer. Although kilala naman ng iba na singer talaga ako sa lugar namin. At parang dito sa atin sa NCR, parang ngayon lang ako nagpapakilala bilang isang singer. So sana makilala din nila ako bilang isang singer, hindi lang isang radio person kundi isang singer. Ayan. Okay, thank you very much and good luck ha. At sana Thank you, Sir Don Don. Maraming salamat. Thank you, Sarah. Thank you po.